Nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility itong ating binabantayang sama ng panahon. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So kaninang umaga, para sa Japan Meteorological Agency, stepping on the line na yung ating binabantayang low pressure area. As of this posting, nakapasok na po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at malapit sa ating boundary line. So antayin na lang natin ang official time ng pag-asa sa pagpasok nito sa ating PAR. Pero sa ngayon, malayo pa po ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan o landmass at wala pa po itong direktang epekto sa ating bansa. Bahagya rin po itong lumakas pa para sa Japan Meteorological Agency. Ito po ay nasa Tropical Depression category pa rin. Para sa pag-asa, ito po ay isang low pressure area pa lamang. Pero antayin din natin if mag-upgrade sila into a tropical depression. Kung sakali po, ito po ay tatawagin nating Bagyong Kabayan dahil nasa loob na nga ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Either way, bagyo man o low pressure area, magdadala pa rin po ito ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa bukas hanggang sa mga susunod pang mga araw. At dahil nga lumakas pa para sa Japan Meteorological Agency itong ating binabantayang sama ng panahon, naglabas na rin po sila ng official track para dito. So yung ating circle of uncertainty o cone of probability ay mula dito sa hilagang bahagi ng Mindanao, dyan po sa may area ng Caraga, hanggang dito sa area ng Davao Region. Ito po yung general area na posibleng maglandfall yung ating binabantayang sama ng panahon. At kapag nga nasa mahinang side pa yung ating sama ng panahon, ay medyo erratic pa yung pagkilos ng kanyang gitna or center. Either way, magdadala po yan ng malawakang pag-ulan na posibleng magdala ng mga pagbaha, pagguho ng lupa at mga flash floods, particularly dito sa southern half ng ating bansa, dyan po sa area ng Visayas at Mindanao. So pinapakita rin dito na bukas, mas malapit na po yan dito sa eastern section ng Mindanao at yung ating inaasahang landfall ay mula bukas ng gabi hanggang Monday ng madaling araw. Yan po yung ating mga critical times para sa malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pag-ulan na posibleng dalin itong ating sama ng panahon. So narito muli ang ensemble forecast track ng GFS para sa ating binabantayang sama ng panahon. So hindi naman po yan nalalayo sa forecast track ng JMA. So meron tayong inaasahang posibleng landfall dito po sa rehiyon ng Caraga hanggang Davao Region. Maliban dyan, meron din tayong inaasahang gradually strengthening pa o paglakas itong ating binabantayang sama ng panahon bago pa man tumama sa lupa o maglandfall. May possibility rin niyang humina habang tumatawid sa ating bansa. Ganun pa man, ang concern nga natin dito is yung malawakang pag-ulan na posibleng dalhin nitong ating binabantayang sama ng panahon. Ngayon, balikan natin itong ating satellite image. Sa kasalukuyan nga ay mas malapit pa ito sa ating boundary line kaysa sa ating landmass o kalupaan. Given that, wala po itong direktang epekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa. Meron tayong inaasahang maulap na panahon at posibleng mga mahinang pag-ulan dito sa hilagang bahagi ng Luzon at Central Luzon, dito po sa eastern section ito. Dulot po yan ng ating amihan o northeast monsoon. Mga isolated o localized na pag-ulan or thunderstorms man ang ating aasahan dito sa eastern section ng Visayas at eastern section ng Mindanao. Pero generally, fair weather po tayo sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Habang malayo pa, itong ating binabantayang sama ng panahon. Maliwalas din ang panahon natin dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon. Pero posible pa rin po ay mga isolated light rains o yung mga dagliang mahinang pag-ulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. At again, yung ating critical times nga ay ang paglapit itong ating binabantayang sama ng panahon sa ating landmass mula bukas hanggang sa darating na Lunes. So gradual po yan, unti-unti pong madadagdagan yung ating mga pag-ulan kasabay ng unti-unti paglapit itong ating binabantayang sama ng panahon. Mostly yung ating concentration ng ating pag-ulan bukas ay magsisimula dito sa eastern section ng Mindanao, dyan po sa rehiyon ng Caraga, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Davao Region. Medyo tataas na rin yung ating tsansa ng pag-ulan dito sa eastern section ng Visayas at ilang bahagi ng Central Visayas, particularly yung ibabang bahagi nito, kasama po dyan ang area ng Cebu, Bohol, kasama na po dyan ang area ng Leyte. Samantalang para naman sa indirect effect, magdadala naman ng mataas na tsansa ng pag-ulan at posibleng mga thunderstorms itong ating shear line dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region, kasama na po dyan ang Aurora at Quezon. May mga posibleng mahinang pag-ulan din tayo dito po sa hilagang bahagi ng Luzon, kasama po dyan ang area ng Cagayan at Isabela, maging dito sa extreme northern Luzon, dulot pa rin yan ng ating amihan o northeast monsoon. At mula Sunday nga, going to Monday, yan po yung ating critical times, mas madadagdagan na po yung ating mga pag-ulan, kasabay ng pagtama sa lupa nitong ating binabantayang sama ng panahon. Mas magiging maulap na po ang malaking bahagi ng Mindanao at posible po yung mga scattered na mga pag-ulan at thunderstorms. Mostly yung konsentrasyon ng ating mga pag-ulan ay nandito sa hilagang bahagi nito, kasama po dyan ang Caraga Region, Northern Mindanao, kasama na rin po dyan ang Soc Sargen, maging dito sa area ng Davao Region.
So mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan dulot nitong ating sama ng panahon, gaya ng mga flash floods at landslides, especially sa mabubundok na lugar at dun sa mga areas na malapit sa ilog. Samantalang posible rin tayo makaranas ng malalakas na pagulan dito po sa area ng Eastern Visayas, kasama na rin po dyan ng Central Visayas, maging dito sa area ng Cebu, Bohol, kasama na rin po dyan ang area ng Leyte. Mas magiging maulap din ang natitirang bahagi ng Visayas at posible rin yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. At para naman sa mga areas na malayo dito sa ating sama ng panahon, dulot pa rin ang ating amihan at shear line, medyo mataas din yung ating tsansa ng pagulan at posible rin po yung malawakang pagulan dito po sa eastern section ng Luzon. Kasama po dyan ang area ng Bicol Region, Quezon, maging dito sa area ng Aurora, Isabela, Quirino, maging dito sa area ng Cagayan. At kapag lumakas pa yung ating amihan, mag-i-extend din yung ating axis ng shear line, posible rin tayong makaranas ng mataas na tsansa ng pagulan dito po sa area ng Mindoro, Marinduque at Romblon. Posible rin maging maulap ang panahon natin dulot ng ating shear line dito po sa Calabarzon, kasama na rin po dyan ang Metro Manila. At again, maliban nga sa mga pagulan, meron din tayong inaasahang malakas na bugso ng hanging amihan o northeast monsoon. Kapag itinaas na sa tropical depression ng Pag-asa itong ating binabantayang sama ng panahon, posible po yan magtaas ng tropical cyclone wind signal dito po sa area ng Visayas at Mindanao, lalong-lalo na kapag malapit na po yan dyan. At again, ito pong general area ng Luzon, particularly sa eastern section nito, Northern Luzon at extreme Northern Luzon, makakasa po tayo ng malalakas na bugso ng hangin o gale force winds na dulot ng ating amihan o northeast monsoon. Mag-ingat din po tayo dyan. So nasa loob na nga ng ating Philippine Area of Responsibility itong ating binabantayang sama ng panahon. So nakikita naman natin ang unti-unting paglapit nito. Kaya gamitin sana natin ang maliwalas sa panahon ngayon sa paghahanda sa posibleng maging epekto ng mga pagulan dulot nitong ating binabantayang sama ng panahon. Particularly dito sa southern half ng ating bansa. Diyan po sa area ng Visayas at Mindanao. Maging dito sa area ng Palawan kapag makatawid na itong ating binabantayang sama ng panahon. Mamaya tabayan na po muli ang ating update para dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.